Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagpapala niya at lagi tayong blessed. Tandaan po natin na ang blessing ay nandyan na talaga. Kasama na yan sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi ng kanilang exhortation, He who the Son set, if the Son set us free, we are free. And the Word of God did not stop there, and we are free indeed. Yung kasing word na indeed, nagpapahiwatig na pwede kang malaya, pero hindi masyado. Hindi talaga. Kasi yung salitang indeed ay malaya ka, talagang malaya ka. Yun ang nangyari doon. Kumbaga, sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for this liberty that Christ has set us free. Yung sabi ng awit kang yun it was for freedom. No? Kanya ka pinalaya para ka lumaya. It is not for being under the yoke again. That's why you are forgiven. You are forgiven. It was for freedom. No? Yun ang purpose. Kanya ka pinalaya para ka lumaya. Alam nating lahat na merong mahalagang katotohanan nito sa ating buhay mananampalataya. Kasi talagang ang purpose ng kalaban ng Diyos, okay, malaya ka, pero dapat hindi ka talagang malaya. O sige, malaya ka, pero lilituhin kita para hindi mo maintindihan ang kalayaan na to. At alam natin na ang layunin ng kalaban ay, sabi dun sa ating pinag-aralan nakaraan, ay marami ang darating na kayo ay guguluhin, lilituhin. At hindi po katakataka to sapagkat sa panahon pa lamang ni San Pablo, ito ay ginagawa na. At ang talagang gumagawa, kapag ka ang biyaya ng Panginoong Diyos, ito po ay maliwanag na maliwanag sa atin, ang biyaya ng Panginoong Diyos ay dinesign. No, the preaching of the Word of God and the Gospel was designed or is designed o design ng Lord yan para sa mga sinner. So that the sinner ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Yun ang design. Sino ngayon ang magagalit dito? Of course, hindi yung sinner. Kasi makikita mo, yung mga maniningil ng buwis, saka yung mga patotot, ano sabi ng Bible? Mauuna pa yan sa pagpasok. Sino kausap niya? Yung mga galit sa mabuting balita. Sino yon? Yung mga pariseo. So, kung pag tayo ay nakarinig ng mga kontra o ninanasa nila na pahinain ang pagkaunawa natin ng mensahe ng biyaya, nakakasigurado tayo, hindi sila kasang-ayon ng Panginoong Diyos. Sila kasang-ayon ng kalaban ng Diyos, sapagkat sa simula't simula pa, ang mga taong relihiyoso, ang mga pariseo, tsaka yung modern day Pharisees ngayon, mapagduduktong-duktong mo yan, ikaw ba nang marinig mo ang biyaya, ikaw ba'y nagalit o sumaya? Ako, sumaya ako talaga. Dahil ko sinasabi yan. Nung maintindihan ko yung gospel of grace, sumaya ako. Pero merong mga tao, pag narinig nila yung gospel of grace, hindi sila sumasaya. Nagagalit sila. At sinasabi nila, ibig mo sabihin, maliligtas ka rin. Dapat kami lang. Diba? Kasi yun ang natural dun eh. Ayaw mong maligtas yung iba kasi dumali. Pero sabi ko nga, kung hindi dahil sa biyaya, baka pati ako, hindi makasama sa kaligtasan. Kaya ako sumaya. Ikaw ba, Brad, sumaya ka? Ha? Kinilig. Hindi lang sumaya, kinilig, sa tuwa. Salamat sa Panginoon. So tayo po ay patuloy na nag-aaral at ang purpose po ay to study, to show ourselves approved unto God. Sipin mo yon. Kanya ka nag-aaral pala ay hindi para maligtas, kundi para ka maging aprobadong manggagawa. Para kanino? Para doon sa kailangan ding maligtas. Kasi pag hindi ka tumigil o hindi nahinto o hindi ka dumating sa punto na alam mong ligtas ka na, hindi ka makapag-aaral para ang iba ay madala sa kaligtasan. So you are studying to show yourselves approved unto God, a workman.
So ano ibig sabihin ng workman? Manggagawa. Pero manggagawang walang sukat ikahiya, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Sa madaling salita po, pagka ikaw ay nag-aaral, ang pinag-aaralan mo, paano hatiin ang katotohanan. Kasi yung katotohanan, walang issue dyan. Lahat ng tao alam yan. Isipin mo John chapter 8, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ano sabi ng Bible? Kapag ikaw ay nagpapatuloy, so yun, yung pagpapatuloy, yun ang magdadala ng kalayaan talaga na indeed. Siyempre, meron ka ng degree of freedom, pero habang nagpapatuloy kang makaunawa ng katotohanan, lalaki o mag-i-improve o lalago ka doon sa freedom na yun. Parang sa biyaya, ang sabi ni Pablo, may the grace and peace, or the peace and grace of God multiply. So, ibig sabihin, dumadami ito. Dumadami ba in the sense na dumadami pa? Hindi. Dumadami ang pagkaintindi ko. Lumalago ako, so nagmumultiply sa akin ang grace, ang peace, ang blessing ng salita ng Diyos. Gusto ko pong aralin natin ngayon, bigyan ng pansin, the narrow door. Yung, sa Tagalog po yan, ang makipot na pintuan. Ito po'y kaugnay ng mga napag-usapan na natin nakaraan na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Tayo po lahat ay pumikit at manalangin sandali. Dakilang Diyos, salamat po. Patuloy mo kaming tuturuan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming patatatagin dito. Ihahanda mo kami sa harapan ng mga asong gubat. Bibigyan mo kami ng kalakasan sa harapan ng mga false prophet, false teachers. Bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong salita. Para sa harapan ng mga nanggugulo, mga modern day Pharisees, mga makabagong Pariseo, ay meron kaming kaunawaan para ito'y baka sakaling pag na-share din namin sa kanila, ay sana'y maunawaan din nila ito. Subalit, unang-una Panginoon ay para sa amin at sa mga binibigay mong mga tao para aming mapahayagan. Salamat po ng marami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lucas 13, verse 22, at siya yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan, ang kanya dito ay ang Panginoong Jesus, at mga nayon na nagtuturo at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. So, alam natin, ang Panginoong Jesus kasi, mayroong grand entrance sa Jerusalem. Alam natin yun, di ba? Yung grand entrance niya, yun ang araw ng Palaspas. Tapos, after 1 week, mamamatay na siya sa krus. Verse 23, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas. At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. So, na-discuss na natin yung mga portion na yan, nakaraan. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at malapit na ang pinto, at magpasimula kayong magsitayo sa labas at mga tuktok sa pintuan, na mga magsasabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya'y sasagot sa sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Verse 27, sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala. Kung kayo taga saan, magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Dito ay meron tayong kailangan maunawaan. Kailangan maintindihan natin yung mga salitang ginagamit dito, especially yung word na manggagawa ng kalikuan. Sa Bible po kasi, bakit ba nalilito ang mga mangangaral? Bakit ba tayo ay nalito rin dati? Bakit ba hindi natin naintindihan kagad ang gospel? Kasi there are words in the Bible, of course, alam natin yan, was not properly defined biblically. I mean, may mga biblical words na hindi na-define biblically talaga sa simbahan. Ang mga sikat diyan, alam yun, repentance, di ba? Pagsisisi. Meron tayong mga dating kaunawaan tungkol sa definisyon ng salitang ito. Ano pa?
confession. Ano pa? Katuwiran. Meron pang iba, masama, mabuti. No, hindi yan masyadong na-define. Ngayon, kasi hindi na-define sa church, ginagamit ng tao yung kanyang sariling definition. Tapos binabasa niya yung Bible. Alam nyo, pag nagbasa talaga tayo ng mga technical books, ang kauna-unahan yan, definition of terms. Mapapansin niyo yan eh. Magbasa kayo ng engineering book, technical book. Ano una? Definition of terms. Bakit? Sinapakahalaga eh. Gagamitin yung mga words sa loob ng libro. Mali ang definition mo, hindi mo maintindihan. Ang nangyari sa Biblia, hindi na-define yung mga words. Kanya nung binabasa ng mga tao yung words sa Bible, ano mangyayari? Nakakalito talaga. So, accepted natin yon na pwedeng malito ang tao. Kanya nga sabi, study. Di ba? Kanya nga merong word na study. Ang sabi ng Panginoong Hesus ay hindi sila papasok at sila ay tatayo, no? Lamang sila sa labas at tutok-tok at kakatok dahil hindi sila nakikilala, hindi alam kung saan sila nakatira. No? Isipin mo yon. Hindi lang pala dapat kilala ka. Ano pa? Kailangan pati address mo alam. No? Sabi dito, hindi sila nakikilala kung saan sila nakatira. Kanya pala pag naguhulog ka ng stub, napakahalaga, pangalan, address. Wala dyan yung contact number. Pero, ganyan yan. Mahalaga yun eh. Nasabi doon, hindi nakatira. Ngayon, sila'y manggagawa ng kalikuan. Ay sa Panginoong Hesus ay gumagawa ng kalikuan ang mga ito. 13:26. Tinutuloy lang natin yung basa doon sa ating sinimulan. Kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo. Okay? Ang sinabi ng Biblia na ginawa ng mga ito ay nagsikain at nagsiinom. Anong ginawa nila? Nagsikain at nagsiinom. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus, sila ay manggagawa ng kalikuan. So, ano pong ginagawa rito ng Biblia? Kung ito yung nawain natin, ako na nag-aaral ako ng term. Gumagamit ang Diyos ng salitang manggagawa ng kalikuan, pero ang ginagawa lang naman ng mga tao, kumakain at saka umiinom. So isipin mo, ano bang masama sa pagkain at sa pag-inom? No? Siguro masamang uminom sa harapan ng Panginoon. Ngunit kung yun ang tinutukoy na gawang liko, di dapat pati yung pagkain, masama na rin. Hindi naman sinabing masama yung pagkain. So hindi rin sinasabing masama yung pag-inom. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, manggagawa kayo ng kalikuan. So tayo ay bumabasa ng isang bahagi ng Biblia na ang tawag ng Panginoong Hesus sa mga tao ay manggagawa ng kalikuan. Na ang ginagawa lang naman ay kumakain at umiinom sa kanyang harapan. So siyempre, kung hindi mo ito maiintindihan, ano ba ang mababaw na kahulugan? Huwag kang kakain, tsaka iinom. Yun ang mababaw na kahulugan. Lagot ka na. I mean, malilito ka talaga. And ito pa isa. At nagturo ka sa aming mga lansangan. Sipin mo yon. At ito ang kanyang sasabihin sa kanila. Nagturo ang Panginoong Hesus, ibig sabihin, nakinig sila. So, bakit nila nalamang nagturo ang Panginoong Hesus? Kasi nakinig sila eh. Anong masama doon? Di ba dapat, pagka nagtuturo ang Panginoong Hesus, dapat nakikinig ka nga. Biro mo, kumain, uminom, at nakinig sila ng aral. So kung paano nakapagtataka ito, ay lalong nakapagtataka yung counter, yung the same account na pwedeng mabasa natin kay Mateo. Mas nakapagtataka to. Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Verse 22, marami ang mga magsasabi, ano sasabihin? Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami? Hindi basta nagsipanghula sa iyong pangalan. At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga
maraming gawang makapangyarihan. Yung sa sulat ni San Lucas, nakinig sila ng aral, ngunit itong sinasabi ni San Mateo, talagang nakagawa sila, nag-perform sila. Sabi ni Brother John, hindi sa pamamagitan ng ating performance, nag-perform sila. Hindi sila basta nakinig lang. Yung kay Lucas, nakinig ng aral, hindi nakapasok. Yung kay Mateo, nangaral, ng hula, nagpalaya sa mga demonyo, gumawa ng kababalaghan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito, sabi sa kanila, verse 23. Matthew chapter 7, verse 23. Kailanman hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kanina, pinalalayas ng Panginoong Hesus yung sa Lucas, manggagawa kayo ng kalikuan. Ito, manggagawa kayo ng katampalasanan. So, magkaiba rin ang Greek word yan. So, sa ibang pagkakataon natin yun i-discuss. But sapat na maintindihan natin na tinatawag ng Panginoong Hesus na tampalasan at liko ang mga tao na ito, samantalang ang kanilang ginagawa, kumakait, umiinom, nakasama ang Panginoong Hesus, nakikinig ng aral ng Panginoong Hesus, nagsisipang hula sa pangalan ng Panginoong Hesus, nagpalayo sa mga demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, gumawa ng kababalaghan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayon, merong kasing palasak na paggamit yung verse na to. Ano yung palasak na paggamit ng verse na to? Ito yung kadalasan ginagamit nila, lumipat na ako. Yung madalas na ginagamit dito? Yung kahit ano pa ginagawa mo, kahit gumagawa ka pa ng maraming bagay para sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, hindi ka nakakasigurado. Kasi baka isang araw, matagpuan mo ang sarili mo na hindi ka rin papapasukin sa kaharian ng Diyos. Actually, yung mga verse na yan, yun ang pinagagamitan ng pangapangangaral. Yung mga verse na yan ay ginagamit para takutin ang mga mananampalataya. Tama o hindi tama? Ganyan yan, di ba? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon papasok sa kanilang langit, yun lamang gumagawa ng inyong kalooban ng amang nasa langit. Yun ngang iba, nang hula pa, gumawa ng himala, no? Nagpalay sa mga demonyo, pero dumating ang oras, hindi sila pinapasok. Kanya mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Baka ikaw din, isang araw, matagpuan mo sarili mong hindi papapasukin sa kaharian ng Diyos. Ano ang epekto sa'yo? Matakutin ka. Matatakot ka talaga. Kasi kung ano yung nagagawa mo, yun lang naman ang magagawa mo eh. I mean, di ba? Ano sabi ng Bible? The spirit is willing, but the flesh is weak. Ibig sabihin, ang magagawa mo, hanggang dun lang sa magagawa mo. Weak ka nga eh. So, siyempre, makikita mo sa sarili mo, kulang ka. Marinig mo yung verses na yan, pinapahayag sa'yo, ano maisip mo? Kailangan gumawa pa. Kailangan gumawa pa. Parang yung pinag-aralan natin tungkol sa Pariseo. Kung hindi mo malalagpasan ang katuwiran ng isang Pariseo, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Sapagkat ang pananaw mo, ang Pariseo ay sumusunod sa kautusan, nag-iikapo, nagdadasal ng mahaba, sa isip mo ngayon, para lagpasan mo yun, anong gagawin mo? Kung nag-iikapo siya, magdadalawampu ka. O magtatatlampu, o maglilimampu. Talaga, para mahigitan mo yan. Kung nagpapasting siya ng 2 araw, 3 araw, dapat 1 linggo sa'yo. Pagka nagbibigay siya, dapat nagbibigay ka ng mas malaki. Ngayon, hindi naman masama yun. Wala naman nagsabing masama yun. Pero yung ba ang ibig sabihin na higitan mo ang katuwiran ng isang Pariseo? Hindi. Ang totoong dahilan at paraan para higitan mo ang isang katuwiran ng Pariseo, umalis ka doon sa batayan ng kanyang katuwiran, pumunta ka doon sa tinuturo ng Biblia na wala iba kundi ang batayan ng katuwiran sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. So, naintindihan mo yan. Pero sa bandang una, maski ako, personally, nung una kong binabasa yan, nung hindi ko pa naintindihan ang grace,
ang nasa isip ko, itotodo mo talaga. Kung nakatersera ka, kwarta ka, tsaka quinta. Kung may sixta ka, doon mo lang ilalagay talaga. Paspas talaga. Hanggang sa maintindihan natin, hindi mo yun gagawin na doon ang batayan. Aalis ka doon at pupunta ka sa mas tamang batayan. Ngayon, dito ganun din. Kung ang mga nagpapalayos ang demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi papasok, kung ang mga nanghuhula sa pangalan ng Panginoong Hesus hindi papasok, baka ako hindi rin makapasok. So, kinakailangan mas gumawa ako ng higit kaysa sa kanila. Di ba? Ganun ang pwede mo maisip. Ngayon, pag yun ay, kumbaga parang lalo pang idiniin ng pangangaral, yun na nga yung una mong naisip na sinasabi ng Bible, ididiin pa ng mangangaral, uuwi ka, ano nasa isip mo? Talagang kulang pa ako. Sa halip na nag-i-enjoy ka na, kasi yan ay kalakasan dapat. Dapat yung mga verses na yan, kung yan ay mabuting balita, dapat yan mabuting balita. Pero ang nangyayari, hindi siya nagiging mabuting balita, nagiging masamang balita siya at panakot sa iyo. Okay, tuloy natin. Yung pagiging kilala ng Panginoong Hesus, nangangahulugan ito na, yung tinatawag ka ng Panginoong Hesus. Isaiah chapter 43 verse 1, ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So, ang ibig sabihin pala nung kilala ka ng Panginoong Hesus, ikaw ay pag-aari ng Diyos o may kaugnayan ka sa Panginoong Diyos. No? Dito tinutukoy natin yung pagiging ari ka ng Panginoon, lingkod ka, at tinatawag ka niya sa banal na gawain. Siyempre, alam natin na pagdating sa pag-aari ng Diyos, ang awit nagsasabi dito, Psalm chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. No? The earth is the Lord's and the fullness thereof. Pagdating sa ikaw ay dilalang ng Diyos, lahat pag-aari ng Diyos. Pero doon sa Isaiah, ay sabi doon, tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay akin. Ibig sabihin, merong pag-aari ka ng Diyos bilang nilalang, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Merong pag-aari ka ng Diyos kasi tinawag ka sa isang banal na gawain. So yung kilala ka ng Panginoon, yung pinapanggit dito sa mga pinag-uusapan, hindi kita kilala, o kilala ka ng Panginoon, it has something to do with tinawag ka ng Panginoon o kasama ka ng Panginoon o pag-aari ka ng Panginoon. So may kaugnayan ka sa Panginoon. Kaya pag sinabi ng Diyos, hindi kita kilala, ano sinasabi? Hindi kita kilala, anong sabihin nun? Wala tayong kaugnayan. Wala tayong malalim na kaugnayan. Nilalang lang kita pero wala tayong malaking relasyon o malawak na relasyon sa isa't isa. So, yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, binabanggit dito na subukan natin pag-aralan, Ang una nating maintindihan dito, yung bang verse na yan ay na nagsasabi na nagpalayas ang demonyo, nanghula, at gumawa ng maraming himal at kababalaghan. Mali ba yun? Ikaw ba, Brad, ayaw ba nung gagamitin ka ng Panginoon sa mga ganitong bagay? Kung ako tatanungin, gusto ko yun. Sino bang may ayaw na gagamitin ka ng Panginoon sa mga ganitong bagay? No? Ano bang masama na mayroong gumagaling pag pinagpe-pray mo? Di ba napakabuti nga? No? Ano bang mali na nakikinig ka ng mga pangaral? Ito nga ang ginagawa natin ngayon. Pero itong mga bahagi na ito ay maliwanag na nagsasabi sa atin. Una, ano pwede natin makita rito? Yung mga gumawa noon, hindi nakapasok. So unang-una, hindi dahil magagawa mo to, papasok ka na sa kaharian. Malinaw po, di ba? Kasi kung nagawa nga nila, hindi sila nakapasok, hindi sinasabing mali yung ginawa nila. Walang nagsasabi ng ganon. Kumbaga, minamagnify dito ni Matthew tsaka ni Luke na yung ginagawa nilang mabubuting bagay, hindi magdudulot sa kanila para sila makapasok. Ngayon, sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo kilala. Sa makatwid,
Ginawa na nilang lahat ito, hindi rin sila nakilala. So dalawa yung pinag-uusapan natin dito. Hindi papasok sa kaharian ng Diyos dahil may ginawa. O yung mga ginawang katulad dito. Ano ba yung ginawa? Nagpalayas ng hula. Pangalawa, hindi makikilala dahil gumawa. Sa mundo kasi ganito yan, isipin nyo, no? Bakit sinasabing uminom kami, kumain kami sa harapan mo? Di ba sa mundo ganito? Si Mayor, kainuman namin kahapon yun. Si Vice, umaten nga kami ng birthday eh. Katapat ko nga yan eh. Ninang nga ako, ninang din siya eh. Kumain nga kami magkasalo. Sa mundo po kasi, pagka nire-recall yung mga ganito, batayan ito ng connection, di ba? Di ba ako nakikilala? Di ba ako natatandaan? Ako yung kausap mo na, magkasama tayo nung kasal ni kumpare kita eh. Sasabihin naman ng kumpare, oo nga, natatandaan mo na. So ang feeling ng tao na yon, ang feeling nung nagsasabi, di ba magkasama tayo, inuman nga tayo, kumain nga tayo. Ang feeling nung di ba, konektado. Di ba parang, di ba, kami, ganyan kami, di ba? Dikit kami. So ang feeling mo ngayon, pag nakita mo yung tao na yon sa ibang pagkakataon, lalo't kailangan mo na yung connection na yon, anong mangyayari? Para bang, ako bahala, kilala ko niyan eh. Yun ang sinasabi dito. Di ba, sama ka namin sa kumakain tayo. Sa mundo, ganun. Pero sa Panginoong Hesus, wala nun, di ba? Anong meron sa Panginoong Hesus? Kailangan kilala ka. Kailangan kilala ka. So ang minamagnify dito ay hindi yung huwag kang gumawa ng mga bagay na magaganda. Hindi nang minamagnify dito. Hindi sinasabing mali yung mga bagay na yun. Ang sinasabi dito, hindi iyon ang kapamaraanan ng Diyos patungkol sa mga bagay na papasok ka ba o hindi sa kaharian ng Diyos. Anong meron? Meron tayong dapat maunawaan dito. Hindi nakapasok ang mga tao ngayon sa kaharian ng Diyos, hindi sapagkat kulang pa ang kanilang ginawa. Brother Jay, kulang pa ba yung nagpapalayas ka ng demonyo? Kulang pa ba yun? Sister, kulang pa ba yung nanghuhula ka na? Sabi ng Panginoon, ganito. Kulang pa ba yun? Hindi kulang yun. Sobra na nga yun eh. Ilang ba sa atin na nakakagawa nun? Marami ba? Konti lang. Kung hindi ang kulang, sobra pa nga yan. Pero ang sabi ng Bible, hindi iyon ang paraan para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, para ka makilala ng Panginoon. Ngayon, kailangan makilala ka ng Panginoon. Paano ka makikilala ng Panginoon? Kung hindi ka nakikilala, anong paraan para makilala ka ng Panginoon? Alam naman natin yan, di ba? Sabi ng Bible, matuwa ka, hindi dahil lumalayas ang mga demonyo, inuutusan mo sila, hindi yun. Matuwa ka kasi ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, para ka makilala ng Panginoon, para ako makilala ng Panginoon, kailangan ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, ano sabi sa mga tao na ito? Hindi ko kayo nakikilala. Bakit kaya? Hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi nakikilala kasi hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Matthew chapter 17 verse 23, doon tayo sa Matthew 17:23, hindi kilala. Matthew 17:23. Ang sabi dito ng Biblia, ano nakalagay dyan? Makikita niyo ba yung word? Bago dumating yung salitang hindi sila nangakikilala. Ano yung word na ginamit? Hindi sila nangakikilala. Matthew 7:23. Hindi nakapasok ang mga taong ito sa kaharian ng Diyos sapagkat ayon sa Panginoong Hesus, Matthew 17:23, the word is, nakita niyo ba? Kailanmay. No, hindi lang sila hindi nakikilala,
Kundi ang sabi doon, kailanmay. Kailanmay. Ano ba yung sabi ng kailanmay? Never. Never did I. Hindi kahit kailan. Sabi ng Bible, kailanmay, hindi ko kayo nakikilala. Not a single time, these people ay nakilala ng Panginoon. Ibig sabihin, walang panahon na itong mga tao na ito ay napailalim sa kalooban talaga ng Diyos bilang pag-aari niya upang sukat sila'y papasukin sa loob. Sila ay hindi mga dating mananampalataya. Tandaan niyo po ito. No? Meron po tayong pinapaliwanag dito ng napakahalagang doktrina o insight na pag ito po ay naunawaan natin, maraming Kristiyano ang lalaya sa pamamagitan ng pagtuturo na ito dito sa bahaging ito ng Biblia. Hindi ito mga dating mananampalataya. Bakit? Kasi kung naging mananampalataya ka, dapat dati kang kilala. Dati bang kilala? Hindi nga eh. Kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. So sasabihin sa akin ng isang mangangaral, ikaw mananampalataya ka. Ito, nagpalayas ang demonyo ng hula. Gumawa ng kababalaghan. Dumating ang araw, hindi pinapasok. Mag-ingat ka. Baka ikaw hindi ka rin papasukin. Noloko mo ako eh. Hindi ako yan. Bakit? Hindi iyan kailanman nakilala. Ako, December 1983, nakilala ako ng Panginoon. Ibig sabihin, tinanggap ko si Jesus. Kung ako'y may panahon na masasabi mo na hindi ako katulad ng dati o lagi, o ako'y nanghina, o ako'y kahit sabihin mo ako'y nawala sa gawain, kung meron mang ganong panahon, hindi applicable sa akin yan. Kasi iyan, kailanman hindi nakilala ng Panginoon. Ako, nakilala ako eh. Ikaw ba, nakilala ka ng Panginoon? Kilala ka ba ng Panginoon? Yan ang sabi ng Bible, kilala ka ng Panginoon. No? Basahin natin mamaya yan. Ngayon, kung hindi ka nakilala ng Panginoon, kung hindi siya nakilala ng Panginoon, yun ang dahilan kung bakit hindi siya papasok. Hindi dahil kulang pa yung kanyang ginagawa. Hindi ito nagsasabi na huwag kang gumawa. Hindi ito nagsasabi ng ganon. Baliktad yun. That is putting something in the mouth and in the pen of Matthew and Luke. No, merong mga ganon eh. Para bang nilalagyan mo ng salita yung Biblia. Hindi naman natin pwedeng gawin yun. Ang kailangan natin tingnan, ano yung sinasabi dito? Sinasabi bang mali na gumawa ng mga himala, kababalaghan, mabubuting bagay? Hindi. Ang sinasabi dito ay, kung nagawa nila yon at sila'y hindi pinapasok, pues, hindi iyon ang paraan. Ginawa nila yon, hindi sila nakilala, hindi yun ang paraan. Ang paraan, maisulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pag naisulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, tayo nakikilala ng Panginoon. Kung tayo nakilala ng Panginoon, at dumating man sa panahon na pwedeng tayo sabihin ng hina, quote and quote, sasabihin, nang hina ka, medyo ikaw ay nawala sa gawain. Kung merong ganon, hindi applicable. Kasi dapat sinabi rito, dati kilala kita, ngayon hindi na. Ang sabi, kailanmay. The key word here is kailanmay. Hindi ko kayo nakikilala. That is the key word. Ang talagang magpapalaya sa iyo sa verse na ito ay yung kailanmay, hindi ko kayo nakilala. So kung ako'y nakilala ng Panginoon, hindi ako kasali rito. Okay, tuloy natin. Mula pa sa lumang tipan, ang Diyos ay tumatawag na ng mga tao na kanyang nilalang upang sila'y makipag-ugnayan sa kanya. Si Abraham, tinawag na kaibigan ng Diyos. No? Nandiyan yan sa 2 Chronicle 20 verse 7. Makikita mo yan sa Isaiah 4:18 o 41:8. Sa Santiago 2:23, binanggit din niya, kaibigan siya ng Diyos. Sa aklat ng hukom, si Gideon ay tinawag ng anghel ng Diyos para maging tagapagligtas ng Israel. Okay? Ang pagiging kilala o hindi kilala ay nangangahulugan ng kaugnayan ng pagkatawag ng Diyos o pag-aari ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, tuloy ko dito, ibig sabihin, ang mga pangalan nila, no? Yung halimbawa, yung sinasabihan ni Lucas sa ni Matthew,
kung sila'y hindi kailanman nakilala ng Panginoon, hindi sila dating kilala na ngayon hindi nakilala. At dahil hindi sila iyon, pues hindi ang pangalan nila ay nabura. Kasi di ba, ang pagiging kilala ng Panginoon ay kasabay ng pagiging nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. So kung hindi siya kilala ng Panginoon kahit kailan, hindi nabura ang pangalan nila. Kahit kailan, hindi yan naisulat. Amen po ba? Ano po ang pinakikita rito ng Biblia? Napakahalaga ng mga naisulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Napakahalaga ng kilala ka ng Panginoon. No? Ngayon, hindi ito yung kilala ka dati, maging hindi ka kilala. Hindi yung naisulat na, mabubura pa. Mabubura? Ano kaya ang gamit ng Panginoon? Sinopek? Sinopek kaya yan na, bura. Tapos sulat. No? Ano pa ba yung isa? Yung tape. Erasing tape. No? So, ituloy natin. Kailangan maunawaan natin na nasa harapan ng Panginoong Hesus at ng Amang nasa langit, okay? Ang paggawa ng masama, kalikuan, o katampalasanan. No? Tandaan niyo mabuti ito. Sa salita ng Biblia, yung salitang masama, gumawa ng masama, gumawa ng kalikuan, gumawa ng katampalasanan, hindi ito laging ang ibig sabihin nito ay paggawa, pagkilos, paggalaw, o aktong pisikal. Ano ibig sabihin ko? Sa Bible pala, pwedeng tawagin ng Panginoong Yesus na gumagawa ng kalikuan, gumagawa ng katampalasanan, gumagawa ng masama, hindi lang yung gumagawa talaga physically o umaakto. Pag hindi pala niya kilala, lahat ng hindi kilala ng Panginoong Yesus, lahat yan, gumagawa ng katampalasanan. Mabigat ito. Pwedeng itanong, ano ba ginawa namin, Panginoon? Diba? Diba yun ang makikita mo sa Bible? Kailan kami, o kailan ka nakulong? Tapos hindi ka namin dinala. Kailan ka nagutom, hindi ka namin pinakain. Ang mangyayari sa huling araw ay katakot-takot na paliwanagan. Paliwanagan kasi mali ang batayan ng mga tao. Alam niyo ang magpapaliwanag talaga? Yung inakala niya na yung batayan niya ay ang batayan ng Diyos. Kasi bakit ka magpapaliwanag? Ang nagpapaliwanag sa exam, yung nakasagot. Bakit ako bumaksak? Yung hindi nakasagot, hindi na nagpapaliwanag yun. Wala ka nga answer, zero ka nga eh. Tanggap mo na kagad yun, baksak ka. At talaga nakikipag-debate sa teacher, lumalapit sa table. Ma'am, ito sagot ko. Ito, nasa likod ko na. Parang hindi ko maintindihan. Ito ma'am, ito yung computation. Di ba? Yun ang nagpapaliwanag, yung may ginawa. Pero, patutunayan niya, kung hindi yun ang batayan ng teacher, no? Essay type, ang dami niya sinulat. Wala doon yung keyword na hinahanap ng teacher. Kiss yun. So dito, sino nagpapaliwanag dito? Sino ang maghahabol? Yung may ginawa. Sa pag-aakala niya, na yung ginawa niya ang batayan ng Diyos para makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Hindi mali ang gumawa, pero ang akala niya, yun ang batayan. Kanya niya ipapaliwanag ito. Pero mabigat Magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala, hindi ko alam ang inyong address. Address? Nakasulat. Hindi ko kayo kilala, hindi ko alam kung kayo'y taga saan. Naisip ko tuloy, tama. Kasi sabi ng Biblia, you are born from above. You are seated in the heavenly places. Dapat, kung kilala ka ng Panginoon, alam ng Panginoon kung saan ka ipinanganak, saan ka nakatira. Ikaw ay nakatira sa puso at kalooban ng Amang nasa langit. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang hindi naiintindihan ng tao at hindi ko naiintindihan dati, ang way ng Panginoon ay iba, ang thought ng Panginoon ay iba kaysa sa akin. At higher ang kanyang thought.
May mga batayan siya na hindi ko naiintindihan. So, hindi ako ang batayan. Ang batayan ay ang Diyos. Kung hindi ko maintindihan ang batayan ng Diyos, ako ang iintindi. Hindi ang Diyos ang intindi sa akin. Isipin mo ito ang dugo ko. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, ikaw ay may kapatawaran. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung ako'y mag-iisip ng panibagong paraan, normal yun sa tao. Isipin nyo biro mo, jeep, pinamalit ng kotse. Meron ganun, di ba? Sa marketplace, may swap. Gusto niya kasi yung old model na kotse, na jeep, military jeep. Sa kanya, baliwala yung kotse na 300,000 kasi nakita niya ang ganda nung jeep na military, nakaset up. Nagpalit sila. Sabi nung nakakakita, bakit mo pinagpalit yung jeep, yung kotse mo sa jeep? Ano pakialam mo doon? Yung merong kotse, gusto niya, yun ang kapalit. Sa Panginoong Hesus ganun din Bakit yung dugo? Bakit hindi yung ginawa ko? Mas madami kong nagawa kaysa doon sa dugo. Wala tayong magagawa. Yun ang sabi ng Bible, dugo ang kapalit ng iyong kapatawaran, hindi ang iyong ginawa. So kung sino ang nag-set ng patakaran, siya ang masusunod. Kahapon, di ba nagturo ako? Yung ginagawa mo mahalaga sa iyo. Yung ginawa ng Diyos mahalaga sa Kanya. So pareho tayo ng Diyos. Pinapahalagahan niya yung ginawa niya, pinapahalagahan mo yung ginawa mo. Ang tanong na lang dito, kaninong ginawa ang dapat pahalagahan? Sinong may katuwiran sa dalawa na masunod kung anong gusto nila? Ang aking hula, ang Diyos. Diba? My best guess is the Lord. So kailangan, kung ano yung sinasabi niya, yun ang masunod. Kung yun ay masunod, sasabihin ng iba, napakadali naman. Ayaw mo ba nun? Pinadali yung pagsunod. Amen po ba? So, tuloy natin. Pupunta ako sa climax ng aking pagtuturo. Kumbaga, meron tayo mga degree of, may mga punchline tayo na ibaba, pero hindi pa yun ang aking culmination ng aking teaching dito. Okay? Kailangan maunawaan natin na sa harapan ng Panginoong Hesus at ng Amang nasa langit, ang paggawa ng masama, kalikuan o katampalasanan ay hindi laging paggawa na inaakala natin na kilos, galaw at o aktong pisikal. Katulad sa mga talatang ito na sinasabi at sa marami pa. Ito'y nangangahulugan lamang na hindi sila kilala ng Panginoong Hesus. Dahil hindi sila kilala ng Panginoong Hesus, sila'y manggagawa ng kalikuan o katampalasanan. At dahil doon, hindi sila papasok sa kaharan langit. Ang talagang mabigat na dahilan kung bakit sila hindi papasok, hindi yung tinawag silang manggagawa ng kalikuan, kundi yung hindi sila kilala. Yun ang dahilan na sila papasok. Hindi sila kilala. Ngayon, sabi ko kanina, kung hindi sila kilala at kailanman hindi sila kilala, hindi tayo yun. Kasi dapat, meron tayo, di ba? Sabi sa Panginoon, di ba, sabi, first love kita, di ba? Di meron tayo, hindi tayo wala. Kumbaga, hindi ako kasama doon sa hindi ka kilala o hindi mo ako kilala. Kilala mo ako, kanya lang, sinasabi ng mga ngaral na ako to, hindi ako to. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako ito. Sabihin mo rin sa mga mananampalataya, hindi rin sila yan. Kasi ginagamit yan na panakot ng mga mangangaral sa kanila. So, hindi sila yan. Okay, kung hindi sila yan, kung hindi ito tayo na mga mananampalataya, sino ang mga tao na ito? Ituloy natin ang ating pagbabasa sa talinhaga. Lucas 13:28. So, hindi tayo. Klaro po ba yun? Hindi tayo yun. Pero inisip mo ikaw yun, di ba? O ako lang. For some time, inisip kong kasali ko dun Problema ko yun dati Problema mo yun, di ba dati? Pareho din tayo. Ikaw ba, Brad, naisip mo na gano'n? Masyado palang napakataas ng requirement, napakahirap. Kanya, born again ka na, imagine mo yun, tinanggap mo na si Jesus, meron pang ibang gagawin. Na para bang kulang pa ba yung ginawa ni Jesus? Tingnan mo yan, Bago ko tumuloy dito, tingnan mo to.
Tapatan lang po, reality lang. Reality lang, ha? Saan ka hanga? Na born again o nabuhay na patay? Realidad. Saan ka amaze? Sa biglaan? Amaze ako sa nabuhay na patay. Na born again? Okay yan, kaya lang. Dito tayo. Matindi dito. Pero sa Bible, iba. Sa Bible, okay yan. Bumubuhay ng patay. Walang mali dyan. Gusto ko yan. Personally, gusto ko yan. Pero kailangan ngayong oras na ito, mag-uumpisa ako maintindihan. Kung kailan ko maintindihan na okay yan, pero hindi yan ang the best sa harapan ng Panginoon. The best is maisulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, kung naisulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ano naman kung bumuhay ng patay pagkatapos? Ano naman kung manghula? Ano naman kung gumawa ng himala? Walang mali doon. Bakit? Papasok yan. Bakit? Ikilala eh. Nakasulat na ang pangalan eh. Hindi nakasulat ang pangalan. Walang, sayang. Paano nangyari yun? Hindi mo natatandaan, pinapunta ng Panginoong Hesus ang mga alagad, dala-dalawa. Binigay ang authority. Kayo ay magpalayas sa mga demonyo. Hindi ko pwedeng itakal ngayon to, pero iba yung kapangyarihan na yon kaysa sa kapangyarihan pag ikaw ay tumanggap kay Kristo. So by now, gusto ko lang sabihin sa inyo, possible yon. Nakapagpalayas ang demonyo sa pangalan ni Jesus, pero delegated authority. Iba kasi yung authority pag tinanggap mo si Kristo. Kaya hindi mo dapat makaguluhan sa'yo. Paano nakapagpalayas ang demonyo hindi born again? Meron, sinabi na nga eh. Hindi kilala. Pero paano to, pwede natin explain nyo sa susunod. Marami pa tayong pag-usapan. Pero sa ngayon, gusto ko pa maintindihan nyo, pagdating sa pagpasok, no? Kung hindi tayo na mga mananampalataya, ay sino yung mga tao na ito? Sino yung tinutukoy dito na hindi makakapasok? Okay? Lucas 13:28. Diyan na ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Ano ibig sabihin po nun? So yung hindi makakapasok, magngangalit at tatangis. Yan ay nangangahulugan ng panghihinayang. Bakit panghihinayang? Sino ba nanghihinayang? Sino nanghihinayang hindi tumama sa loto? Una, yung tumataya. Pangalawa, yung isang numero o dalawa o tatlong numero, hindi nakuha. Ako, hindi ako tumataya. Paano ako manghihinayang? Kahit nanalo ka ng 300 milyon, hindi ako manghihinayang kasi hindi naman ako tumataya. Dito, sino yung manghihinayang? Yung halos nandoon na, pero hindi pa napunta doon. Yung bang, dapat sila din, sana all na. Parang yung feeling na ganun, sana pala. Andiyan na pala eh. Ito yung mga tao na yon. Ito yung mga clue. No? Sino yung mga tao na yon? Yun yung manghihinayang. Manghihinayang sila saan? Doon sa makikita nila. Lucas 13:28, letter B. Anong makikita nila? Kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta. So mangyayari pala, itong mga tao na ito hindi makakapasok, pero makikita nila sina Abraham, si Jacob, si Isaac, at ang mga propeta. Bakit ka manghihinayang? Nakapanghihinayang talaga. Yung tipong papasok na, oops, nandun sila eh. Nandun sila. Pero ikaw, diyan ka lang. Okay? Saan yun? Okay? Doon sa 13:28, pababa. Saan yun? Sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabasin. Okay, ito panibagong truth dito. So, ang sinasabi rito ngayon, palabasin. Bakit? Bakit sila palalabasin? Teka, kanina sabi mo, Pastor, hindi sila papasok. Ngayon, sasabihin mo sa amin, sila'y palalabasin. Ano ba sinasabi mo talaga? Ang mga taong ito ay palalabasin. Kaya pala sila tatayo at tutok-tok. Kaya pala persistent sila. Tignan mo yung idea, nasa loob ka, labas muna kayo, tapos nagpa-party na sa loob, hindi ka pa pinapapasok.
nakatayo ka ngayon doon, anong gagawin mo? Kakatok ka. Kasi ganito yan eh. Sa pagkaintindi natin, pag namatay ang tao, pupunta ka sa langit, pupunta ka sa kapahamakan. Tama ba? So, hindi ka makakakita ng mga pangyayari na to kung ikaw ay hindi talaga rito. Kung ikaw ay papunta sa langit, ay papunta ka sa langit. Kung ang isang tao ay papunta sa kapahamakan, ay hindi niya na makikita yung senaryo na yan. Pero dito, ang sinasabi, pinalabas sila. Bakit kailangan sabihin ito ng Bible? Bakit kailangan ito ang maging kwento? Sasabihin pala ay naroon na sila, tapos saka pa lamang sasabihin na hindi sila kasali, sila'y palalabasin. Bakit ganon? Okay, Matthew chapter, ito ang, upang lalo maging dramatic ang tagpo, kaya sila manghihinayang, no? Tatangis ang magngangalit ang kalangipin, sapagkat habang sila'y pinalalabas, ano mangyayari? Mayroon namang pinapapasok. Okay. Pinalalabas, pinapapasok. Sino pinapapasok? Lucas 13:29. At sila'y magsisipang galing sa silangan, sa kanluran, sa timugan, sa hilagaan, at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Ay, balik tayo sa tanong, bakit palalabasin? Okay, so ganito nangyari. Yung ayaw papasukin kanina sa Lucas at saka sa Matthew, habang pinag-aaralan natin ngayon yung Lucas 13, naintindihan natin, hindi sila papapasukin basta-basta, it's not that hindi sila papapasukin lamang, kundi sila'y nakapasok na, sila'y palalabasin, at saka hindi na sila papapasukin. Bakit manghihinayang? Una, makikita nila si Abraham, si Jacob, si Isaac at ang mga propeta sa loob. Pangalawa, makakakita sila ng maraming tagahilaga, kanluran, silangan, timugan. Sila hindi papasok, pero itong mga itong galing sa kung saang dupalop ng mundo, papasok. So nakapanghihinayang yon. Ayun, gusto kong maintindihan nyo, bakit sila palalabasin? Matthew 8:11. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa silangan at sa kanluran at magsisipong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. 8:12. Datapwat. Ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Bakit sila palalabasin? Kasi sila'y Hudyo. Iba ang konteksto ng Hudyo kaysa sa konteksto ng simbahan. Pakinggan niyo mabuti ito. Ang Hudyo, anak ng kaharian. Pero anak sila ng kaharian, kaya dapat nasa loob sila ng kaharian. Ang problema, hindi sila nakilala ng Panginoong Yesus, kanya nung mag-check na ng pangalan, kailangan kang lumabas. So hindi ko alam kung ito'y literal na mangyayari, pero ang nakikita ko dito, dinadramatize ng binabasa natin kung ano ang konteksto ng isang Hudyo. Pag ang konteksto ng Hudyo, inilagay mo sa iglesia, ang iisipin mo, dati ka nang na-born again, palalabasin ka. Mali. Hindi ka Hudyo. Ang Hudyo lang ang tinatawag na anak ng kaharian. Ikaw, ang tawag sa iyo, pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Pumasok ka. Ang Hudyo, pag pinanganak siya, magkaiba kasi yung lahi ni Abraham. Ang lahi ni Abraham ay dalawang klase. Dahil sa pangalan at dahil sa espiritual. Kung ikaw ay anak ni Abraham sa pangalan, pagkapanganak mo pa lang, automatic, kasama ka na sa kaharian. Pag ikaw ay hindi by birth o by spiritual birth ka lang, bago ka maging nakapasok sa kaharian, tatanggap ka muna ng katotohanan. Tatanggap ka ng Panginoong Hesus. Magiging spiritual Israelite ka. Pero ang isang Hudyo, wala pa siyang ginagawa, kasama na siya sa loob. Yun nga lang, pag siya'y namatay na hindi niya naintindihan ng katotohanan, lalabas siya. Ikaw hindi ka lalabas. Kasi hindi ka naman papasok hanggat hindi mo naiintindihan ang katotohanan. Amen? Naintindihan po ba ninyo? Walang hentil na papasok hanggat hindi niya nauunawaan ang paraan ng pagpasok sa kaharian. Kanya, hindi mangyayari sa hentil na papasok tsaka palalabasin. Sa hentil, papasok lang.
Yun nga yung makikitang galing sa hilaga, kanluran, silangan at timugan. Nasaan ka? Nandun ka. Taga saan ka ba? Taga saan ka? Di ba? Far East tayo. Pag sinabi yung Far East, ano yun? Dulong silangan. So, taga silangan. So, kasama ka doon. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ako kasama doon sa hindi papasok. Unang-una, kilala ako ng Panginoon. Hindi na ako kasama doon sa papasok, lalabas. Sapagkat hindi ako isang Hudyo. Hindi ako anak ng kaharian. Ako'y pumasok sa kaharian bilang isang katulad ng isang bata. Inasabi ng Biblia. Maliban ka maging tulad ng bata, hindi ka papasok sa kaharian. Hindi ko pwedeng kuhanin yung konteksto na yon. Ang pwede kong kuhanin dyan ay ito. Kahit ano gawin mo, hindi iyon ang paraan ng pagpasok sa langit, sa kaharian ng Diyos. Kahit ano gawin mo, hindi yun ang paraan para makilala ka ng Panginoon. Ang paraan, kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon sa tagapagligtas, yun ang paraan para ka magkaroon ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon, saan ako? Doon ako sa lumalabas sila, pumapasok ako. Amen? Praise God. Saan ako kasama? Doon sa maraming hindi alam ng mga Israelita, kasali pala sila. Praise God. Ngayon, palalayain ako nitong katuruan na ito. Bakit? Dahil hindi ako kasama sa hindi papasok. Hindi rin ako kasama sa lalabas. Kasama ko sa pumasok habang sila ay lumalabas. Alam niyo kung bakit niyo ipinagpe-pray ang Jerusalem? Why are you praying for Jerusalem? Why are you praying for the peace of Jerusalem? Sa totoo lang, nung pinag-aaral ako to, naawa rin ako. Naawa ako. Isipin mo yan. Ikaw ay papasok. Sila lalabas. Di ba pwedeng papasok tayong lahat, tapos hindi na tayo lalabas? So, sa puso ko, parang naawa ako. Kawawa talaga ang mga Israelitang hindi nakaunawa. At kawawa rin yung mga taong akala nila ngayon, sila ay gumagawa ng mabuting bagay sa harapan ng Diyos. Akala nila, yun ang magdudulot sa kanila ng kaligtasan. Kawawa sila. Kawawa sila, pero wala tayong magagawa. Ang Diyos hindi pwede doon sa gray. Hindi siya pwede doon sa neutral. Hindi siya pwede doon sa gitna. Sa Diyos, kung hindi itim, puti. Kung hindi puti, itim. Kung hindi negative, positive. Sa Diyos, kung ligtas, kung hindi ligtas, hindi ligtas. Hindi katulad sa bangko yan na 5 minutes pa lang naman kayo nagsasara, pakitawag mo yung manager. Baka pwede pa akong makahabol. Yung cheque ko tatalbog. Hindi obra sa Panginoon yun. Sa Diyos, may panahon. Sabi nga pag pinag-usapan namin ni Jezreel, biro mo tatay, ano? Wala namang gagawin ng tao sa lupa, kundi tanggapin lamang ang Panginoong Hesus. Oo, maghahanap buhay ka, magpupundar ka, mag-aaral ka, mag-aasawa ka, mag-aanak ka. Pero ang katotohanan, ang talagang occupation mo dito sa lupa ay malaman mo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Para pagdating mo sa walang hanggan, you will dwell in the house of the Lord forever. Pero imaginein mo, may mga tao na mamatay 80 anyos, hindi nakarating sa kaunawaan ng daan ng kaligtasan. Imaginein mo yan. Mabuti nga yung mga kamag-anak natin na nag-aagaw buhay, inabutan natin. Naalala ko yung kwento ng Titanic. Tama naman eh. Nung pinanood mo yung Titanic, may cut, walang cut. Kayo naman, di kayo nababiro. Sino nanood ng Titanic, yung may cut? Yung may cut na lang, bago lumubog yung Titanic, nung gumaganyan na, yung kalahati, may nangangaral. May evangelist. Sa totoo lang, meron palang evangelist na nakasama sa Titanic. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero sikat siyang evangelist sa England. Ang sabi ng kwento, talaga daw, hindi lumubay. At maging nung nakalubog na sila sa tubig, lumalangoy daw yung evangelist. Lahat daw ng mga kausap. Ligtas ka na ba? Ligtas na ba ang kaluluwa mo? Naintindihan na ba ang kaligtasan? Hanggang sa namatay na rin siya. Hanggang nilamon na rin siya ng lamig. Nakasama na siya ni Jack. Amen. Kasama na siya ni Jack.
Ewan ko lang kung si Jack ay nasira, hindi ko alam. Pero ang point ko ito, merong turning point ang buhay ng tao. And this is very good. This is the best news. Sabi nga na isang kapatid dating kahapon, Sister T, nag-usap kami. Anong katuturan ng tinanggap ko, Panginoon? Pero wala pala akong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Di parang bakit pa ako umalis sa aking relihiyon? Na sa aking relihiyon, nagsisikap akong maligtas araw-araw. Natatakot ako, baka hindi ako mapupunta sa langit. Kailangan kong gumawa kasi baka ako hindi makapasok sa buhay na walang hanggan. Anong katuturan nun? Anong mabuting bagay na natanggap mo? Sabi ni Brother John kahapon, nag-uusap kami, ano yung good news dun? No? Yung good news, nasanayan na lang tawagin na good news yung Bible. Pero hindi alam ng mga tao, ng maraming tao, talagang yung good news. Talagang yung freedom indeed. Talagang it was for freedom that Christ has set us free. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Salamat sa iyo, Diyos. Tumayo po tayo sa oras na ito. Kapatid, sa oras na ito ay napakabuti ng Panginoon sa kanyang salita. Kung sinusubukan ng mga ibang mangangaral na pahinain sa iyong puso ang biyaya ng Panginoon, ang mensahe ng biyaya, kung pumayag. Alam ko hindi ka pumapayag, pero kailangan mo ang mga supplemental teaching na ito. Kailangan natin maintindihan anong sinasabi ng mga verses na ito. At bilang panghuli, gusto ko po ito sabihin sa inyo. Gusto ko itong banggitin. Last thing, nakatayo kayo, meron ako sasabihin na huling-huling sinabi sa Bible. Lucas 13:30. Pakinggan niyo mabuti ito. At narito, karugtong ito at narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Kailanman at mabasa mo yan sa Bible, kailangan maintindihan mo. Ang mga una na naging huli ay ang mga Israelita. At ang huli na naging una ay wala iba kundi ang hintil na katulad mo. Ngayon, palapakan natin ang Panginoon, salamat po, Diyos. Alam namin na meron ka ring mensahe, meron ka ring paraan, meron ka ring panahon. Ang sabi mo sa iyong salita, Romans chapter 11, darating yung oras na ang isang buong Israel ay makakakilala sa iyo. Sa araw na aalisin mo na rin ang kanilang mga kasalanan. Pero salamat, Panginoon, sa buhay namin bilang mga hentil. Kanya nga po, lubos-lubos namin naunawaan, it is not by our might, it is not by our power. Lubos-lubos namin naiintindihan, Panginoon, salvation is by grace, through faith, not of our works, lest any one of us should boast. Ang paalala mo, huwag kaming magyabang. Sabi mo sa Romans 11, huwag kaming magyabang. Kasi hindi ibig sabihin na kami ay naduktong doon sa olibo. At yung tunay na puno ng olibo ay pinutol, ay hindi nangangahulugang hindi darating na ang puno ng olibo ay maduduktong at patuloy na maduduktong sa iyo. Ang sabi mo, Panginoon, sa araw na dumating ang taktang bilang ng mga hentil. Salamat, Panginoon. By now, kasama na kami doon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat ang bilang ng hentil ay nakaabot kami. Kasama kami sa bilang ng hentil sapagkat patuloy kami nakakaunawa na yung mabuting balita, kami ligtas, may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi kami lalabas, kami pumasok na sa iyong kaharian. At kami makakaranas ng pagpasok dito sa huling araw sa pisikal na kaharian. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyo. Mga kapatid, sa oras na ito, tayo ay patuloy na manalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin natin, salamat o Diyos sa iyong mga salita. Salamat dahil nakilala mo kami. Nakilala ka namin. Ang sabi mo sa iyong salita, ang sino man nasa iyo, hindi mo na pababayaang mawala sa iyong mga kamay. Salamat ng marami o Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.